Hawak na ng Senado ang kopya ng impeachment complaint na pirmado ng higit 200 mambabatas. Ilang senador naman ang nagsabing posibleng sa Hunyo pa ito maaksyonan ng Senado. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean. Magandang gabi sa iyo, Julius. Formal na ngang inendorso inakyat dito sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bandang mag-aalas 5 ng hapon nang dumating si House Secretary General Velasco dito sa Senado, dala ang mga dokumento kaugnay sa impeachment complaint. May dala-dalang bulto ng mga dokumento si House Secretary General Reginald Velasco nang dumating siya dito sa Senado kaninang hapon. Tinanggap naman ni Senate Secretary Renato Bantog mag-aalas 6 ngayong gabi ang Articles of Impeachment. Hindi agad nakaakyat sa kanyang opisina si Bantog dahil ongoing ang sesyon ng Senado. Ayon kay Secretary General Velasco, rerespetuhin nilang anumang desisyon ng Senado dahil constitutional duty nilang aksyonan ang reklamo. Narito ang bahagi ng interview ng media kay Sec. Gen. Velasco kanina. Pwede naman silang mag-convene ng court even during the break, no? Because this is a non-legislative function of the Senate. Nauna namang iginiit ni Senate President Chis Escudero na wala silang paghahandang ginawa para sa impeachment trial at kikilos lang sila oras na gumalaw na rin ito mula sa Kamara. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, wala silang kailangan nilang mapag-usapan sa sesyon kung magko-convene sila bilang impeachment court. Pero wala sa agenda ng sesyon ngayong gabi ang tungkol sa impeachment complaint. Gayunman, pwedeng kahit sinong senador ang mag-move para talakayan ang referral ng articles of impeachment. Pag nangyari ang Julius, ire-refer sa komite at pag-uusapan ng rules at saka magko-convene ang mismong impeachment court o pwede ring once ma-convene yung impeachment court saka pag-uusapan yung rules. Gayunman, pwede ring may mag-object o tumutol na senador dito. Ngayong araw, Julius, ang huling araw ng sesyon bago mag-break ang mga senador para sa kampanya at eleksyon. Pero kung gugustuhin, pwede pa silang mag-sesyon hanggang sa Biyernes. Posible rin ang pagpapatawag ng special session. Pero sabi ni Senator De La Rosa, sa mga kwentuhan nilang mga senador kanina, lumabas ang posibilidad na baka sa Hunyo, pagkatapos ng eleksyon na tatalakay ng impeachment kay VP Sara. Bilang kilalang kaalyado ng bise, hindi raw ibig sabihin na ia-acquit niya ito. Narito ang pahayag ni Senator Bato De La Rosa. Ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, mangangampanya na. Kami dito ngayon, 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. Sir, so, hindi kami makapagpangampanya. Julius, oras lang na makonvene yung sakasakali ngayong gabi, mahaba pa naman ng gabi, sakaling makonvene yung impeachment court or ma-refer yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado, pwedeng ituloy yung impeachment trial kahit naka-adjourn o naka-break yung sesyon. Pero iginigiit na mga senador, dapat plansyahin yung rules of impeachment dahil kung matatandaan ninyo, yung rules of impeachment na meron ang Senado sa ngayon, ginamit kay dating Pangulong Joseph Estrada at kay dating Chief Justice Corona. So magkaiba kasi ito yung unang pagkakataon na isang vice-presidente ang i-impeach. Julius? Kaya nga naalala ko, dati mo na rin na-cover yung impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Sa experience mo, gaano ba ang tinatagal nitong impeachment proceedings na ito para kay VP Sara kung sakasakaling ito'y matutuloy? Unique kasi yung time na yon, Julius, naalala ko, December 12, 2011 siya, na-impeach siya na mayapang CJ Corona. Then, diniretso, parang ganito rin, diniretso sa Senado. Pero kasi dahil December, nagkaroon ng Christmas break. And then, pagbalik nila ng January, inayos yung rules, at logistics-wise sa Julius, nandyan yung pasusukatan pa sila at patatahian ng robe. Ganon din yung sinasabi ng mga senador ngayon, malamang patahian sila ng robe kasi iba naman na yung composition ng
senators this time. And then by January 16, 2012, nag-start na yung trial. Doon na pinlansya yung rules, doon na pinakilala yung prosecution, doon na inilatag yung kanilang mga argumento at doon na rin na dumipensa yung team naman noon ni CJ Corona. Kung gaano katagal, inabot kami ng 5 buwan kasi nagsimula ng January na ilabas yung conviction o yung mismong desisyon by May 2012. Julius. Kapag sumalang ba si VP Sara sa Senado, natatay yung impeachment court, sa tingin mo, do they have the numbers para makonvict siya? Yan din ang paulit-ulit naming tanong, Julius, sa mga senador na nakakausap namin. But ayaw nilang magsalita sa pulso ng mga kapwa-senador nila dahil nga naman, syempre, ayaw nilang mabahiran ng kanilang leaning. Pero ang isang masasabi ko lang, ang isa pa lang talagang nagsasabi, nung kanyang sure vote na as early as bago pa na-endorse tong impeachment case ni Vice President Duterte, ay si Senator Robin Padilla. Sabi niya kahit bago pa itong trial na to, sure na siya na ang kanyang boto ay to acquit VP Sara. Pero as per yung ilan niya pang mga kaalyado like Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, maingat sila dahil ang sinasabi nila, pakikinggan nila yung trial, aaralin nila yung articles of impeachment, saka palang malalaman kung ano yung boto nila. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.